Dora! Come on, Dora! All right! Dora! Let's go! Dora the Explorer! Who's that super cool explorer? Dora, sabihin mo, saan tayo dalahin? Sa El Deposito. Sabihin nyo nga, El Deposito. Yes, galing! Pero, ano, sumahan mo na ako. Kanina pa ako babad na babad dito. Oh. Dora, paano tayo pupunta doon? Alam ko na, humingi tayo ng tulong kay Ma. Sabihin nyo nga, Map! Isa pa, Map! Mama, kamusta natin na? Hola, Dora and Boots! Balita ko, pupunta kayo sa El Deposito. Ito ang mga dapat niyong puntahan. Una, ang entrance. Pangalawa, ang gallery. Pangatlo, ang tunnel. Ulitin natin. Entrance, gallery, tunnel! close na natin. Tara na, ding dong ding! Nakikita niyo ba yung entrance? Ayan nga, tama. Tara na. Kuya, papunta rin ba ba kayo sa El Deposito? Opo. Paano niyo pa nalaman yung lugar na to? Nakita lang namin siya through social media, Facebook and TikTok. Okay po. Ano pa gusto nyo na makita sa loob? Marami gusto ko rin malaman kung ano yung gusto din ng lugar na ito. Okay po. Alam niyo po ba kung nasan yung kayamanan? Hindi po eh. Ang El Deposito ay isang malaking underground water reservoir na itinayo noong 1882 sa San Juan, Philippines bilang bahagi ng Carriedo Waterworks System. Pinunduhan ito mula sa donasyon ni Francisco Carriedo y Peredo, isang Spanish philanthropist, at ipinatayo sa pamamagitan ng disenyo ni Genaro Palacios y Guerra, isang Spanish engineer. Ang pangunahing layunin nito ay magbigay ng malinis na tubig sa Maynila upang malabanan ng waterborne diseases na laganap sa panahon ng Spanish colonial rule. Naging bahagi rin ito ng kasaysayan ng salakayin ng mga Katipunero noong Battle of San Juan del Monte na isa sa mga unang laban ng Philippine Revolution. Tapos na tayong makinig sa orientation. Saan nga ang kasunod? Sabihin nyo, gallery! Tama, sa gallery. Tara na!
mahalaga ang El Deposito sa kasaysayan ng Spanish era and Philippine Revolution? Napakahalaga ng El Deposito noong panahon ng mga Espanyol at Revolusyon. Dito unang nagkaroon ng malinis na supply ng tubig ang Maynila. Nang magsimula ang himagsikan, isa ito sa mga unang target ng katipunan upang putulin ang tubig ng mga Espanyol at simulan ng laban para sa kalayaan. Higit pa dito, ito rin ay ginamit din bilang taguan ng mga armas ng mga Hapones at Amerikano noong World War II. At isa pa, nagsilbi rin itong ospital para sa mga may tuberculosis bago ito tuluyang napabayaan matapos ang World War. Ngayon, sa paano paraan naman kaya muli nadiskubre ang El Deposito? Nadiskubre muli ang El Deposito noong 2016 na pinangunahan ng University of the Philippines Archaeological Studies Program ang paghahanap sa nawawalang reservoir gamit ang mga lumang mapa at dokumento mula sa panahon ng Espanyol. Ayon sa National Historical Commission of the Philippines o ang NHCP ng maghukay, nakita na buo pa rin ang Molave wood beams at bato mula sa may kawayan na ginamit sa konstruksyon nitong 1882. Dagdag pa rito, ang San Juan City Tourism Office naging susi ang mga ulat ng Battle of San Juan del Monte para matukoy ang eksaktong lokasyon nito. Kaya nang ma-excavate, napatunayan na hindi lang ito water system, kundi isa ring mahalagang lugar sa revolusyon. Nang muling madiskubre ang El Deposito, may mga kagamitan bang natagpuan sa lugar na ito? Oo. May mga kagamitan at artifacts na natagpuan sa El Deposito nang ito'y mahukay noong 2016. Ayon sa mga ulat ng National Historical Commission of the Philippines o NHCP at mga arkeologo mula sa University of the Philippines, kasama sa mga nahukay ay ang mga lumang bote, kabilang ang mga bote ng San Miguel beer mula pa noong 1800s, mga bala ng baril at shrapnel na posibleng nauugnay sa Battle of San Juan del Monte noong 1896, mga sinaunang barya na gawa sa tanso at pilak, mga labi ng Molave wood at bakal na tubo na bahagi ng original na water system. Dagdag pa dito ay may mga natagpo ang buto ng hayop na posibleng mga kinain noong panahon ng konstruksyon o digmaan. At mga piraso ng coal mula sa Australia na ginamit sa pagpapatakbo ng water pump. Patunay ang mga nahukay na hindi lang tubig ang dumadaloy dito, kundi pati kwento ng buhay, digmaan at inumin noong unang panahon. Alam niyo po ba kung nasa ng kayamanan? May ganun ba? Di ko alam eh. Mukhang hindi niya rin alam. Tara na po. Nakapasok na tayo at nakapanayam ang curator at nakita na rin natin ang gallery. Pero teka, ano nga ulit ang kasunod? Entrance, gallery, tunnel. Sabihin niyo nga tunnel. Tama. Sir, maaari po ba kayo pumasok sa loob? Pwede po. Paano naman po yung helmet na yan? Ang helmet po ay optional lang po. Kung gusto niyo pong gamitin, pwede po kayo gumamit. At pagpalit niyo naman po mamaya, pagbalik niyo, babalik lang po. Matibay pa rin po ba ang El Deposito? Opo, yung El Deposito nga po ay pinipsan po namin sa tubig para makita po yung original na sa Wow, legit evidence ng history. Tapos po ang kayamanan. Anong kayamanan? Anong kayamanan? Sige po, salamat po. Wala naman po. Huwag muna tayong umuwi.
Halina! Maraming tao! Marami! Uy, kumusta? May alam mo kung mahalagang pangyayaring naganap sa lugar na ito? Ang El Deposito ay isang makasaysayang lugar sa San Juan na may malaking papel sa ating kasaysayan. Dito naganap ang unang malaking laban ng himagsikang Pilipino noong Agosto 30, 1876, kung saan lumaban si Andres Bonifacio at ang mga katipunero laban sa mga Espanyol. Bukod dito, ito rin ang unang malaking imbakan ng tubig sa bansa na nagbigay ng malinis na tubig sa mga mamamayan ng Maynila noong panahon ng Espanyol. Sa ngayon, ito ay isang museo kung saan maaaring matutunan ng mga kabataan ang tungkol sa ating mayamang kasaysayan. Ano naging epekto ito sa mga Pilipino? Malaki ang naging ambag ng El Deposito sa mga Pilipino. Una, bilang pangunahing pinagkukunan ng malinis na tubig para sa Maynila noong panahon ng Espanyol na nagpababa sa mga sakit na dulot ng kontaminadong tubig. Ikalawa, naging inspirasyon din ito ng tapang at pagkakaisa noong puntiryahin nito ng katipunan na nagpakita kung paano ang mga ordinaryong infrastruktura ay maaaring maging sandata laban sa kolonyalismo. Ngayon, bilang museo, patuloy itong nagpapaalala sa halaga ng kasaysayan, inobasyon at pagtatanggol sa kalayaan. Ang El Deposito ay gawa sa matibay na mold of wood na pinutol na bato mula sa may Cayunan, Bulacan at mga imported na coal mula sa Australia. Nung ito'y tinayo noong 1882, ito ay may 115 metrong haba na canal system na may 25 na maliliit na tunnels na bawat isa ay may 5 metro ang taas at 3 metro ang lapad. May kapasidad itong mag-imbak ng 56,000 cubic meters ng malinis na tubig mula sa Marikina River na dinistribute sa buong Maynila gamit ang mga fountain, hydrant at tubo. Ngayon, makikita natin, meron pa itong parang tulay na nagagamit para maikot at makita ng buo ang struktura. Uy, kuya, tapos ka na palang umikot sa El Deposito. Kamusta yung karanasan? Actually, okay siya. Maganda yung play. Marami na po kayong natutunan? Yes, of course. Ano pong kaalaman ang nabaon nyo dito sa loob? Natutunan ko na dati siyang imbakan ng tubig and nakita natin kung gaano kahalaga yung tubig dahil dati yung mga tao ay kung saan lang kumukuha ng water, kung saan lang ay available. Pero ayan, nagawa ng paraan, nagkaroon sila ng kuhanan ng tubig para sa lahat ng mga tao. Salamat, kuya. Alam niyo ba kung nasan yung kayamanan? Kayamanan? Hindi. Sayang. Thank you po. Thank you. Uy, tayo yung kayamanan, no? Wait lang, may nararamdaman ako hindi maganda. Nandiyan si Swiper! Sabihin niyo, swiper, no swiping. Swiper, no swiping! Swiper, no swiping! Sayang naman. Buti na lang alam niyo yung magic words. Tara na. We did it! We did it! We did it! Yay! Always team up. We did it! Buksan na natin. Sige. Hala, wala naman. Dora, Boots, ang tunay na kayamanan ay ang kaalaman at aral na hatid ng kasaysayan. Sa inyong maikling pananatili sa Museo El Deposito, marami kayong mga kaalaman at kasaysayang nakala patungkol sa lugar na to. Bagamat hindi ito popular tulad ng Port Santiago at Luneta, malaking papel pa rin ang ginampanan ng El Deposito sa ating kasaysayan at sa mga ninuno nating Pilipino. Naway bayunin nyo ang mga bagong kaalaman na inyong nakita at tutuhan sa inyong mga buhay. Keep shining and spread high, aking explorer, Dora, at ang kanyang alagang unggoy, Boots. Walang magagawa, uwi pangako